Last week ay nasa part 1 tayo at napag-aralan natin ng iba't ibang qualities. Katulad nga ng ipinaliwanag nung Sunday na hindi ito exhaustive. Dito sa book na ginagamit natin ngayon sa pag-aaral natin ay ilan lamang sa mga characters or qualities ang binanggit. So hindi lahat ay na-cover. Hindi lahat ng qualities ng followers ni Jesus Christ ay na-cover dito. So kung ano lang ang binabanggit dito sa book na ito, yun lang ang babanggitin namin sa inyo. Alright? So, meron tayong 4 na qualities na titingnan ng mga followers ni Jesus Christ. Ready na ba kayo? Oh, wow! Andun na yung mga notebooks nila. Praise God. Hallelujah. So, tingnan natin ang mga qualities ng follower ni Jesus Christ na makikita natin mismo kay Jesus Christ na sinet niyang example. Number 1 ay ang love for others. Tingnan natin ang verse 16 ng Philemon. Kahit naalipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi kapatid pa sa Panginoon. Sino nga ba ang tinutukoy ni Paul dito na alipin mo siya at ngayon ay kapatid mo na rin siya? Ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi si Onesimus. Sa letter na ito or sa kwento na ito ay meron tayong 3 main characters. Walang iba kundi si Paul, si Onesimus at si Philemon na siyang recipient ng letter na ito ni Paul. Ngayon, sino nga ba si Onesimus na ipinapakiusap ni Paul kay Philemon? Si Onesimus ay isang slave na tumakas sa kanyang master na si Philemon. Siya ay tumakas at nagpunta ng Roma at doon sa Roma ay nakatagpo niya si Paul at narinig niya ang gospel sa pamamagitan ni Paul. At dahil sa pakikinig niya ng gospel, ay nakilala niya ang Panginoong Hesukristo at siya'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon dito sa sulat ni Paul, hinihingi niya kay Philemon na i-welcome niya si Onesimus, hindi na lamang bilang slave, kundi bilang isang kapatid na sa Panginoon. Dahil si Onesimus ay nakakilala sa Panginoon, so ibig sabihin siya ay member na ng family ng Diyos at si Philemon ay member din ng family ng Diyos. Ibig sabihin ay kapatid niya na sa Panginoon, si Onesimus, hindi na lamang siya basta alipin ni Philemon. So, hinihingi ngayon ni Paul na si Onesimus na isang slave na ngayon ay brother na in Christ ay tratuhin ni Philemon ng merong respeto at pagmamahal. Bakit ganito ang hinihingi ni Paul? Kasi sa ancient Greek at Roman culture, ang slave ay hindi siya tinitingnan as equal or kapantay. Tinitingnan nila ang kanilang slave bilang property. Hindi siya tinitingnan as a person, as a property. Kaya kapag meron silang hindi nagustuhan sa kanilang mga slave, ay pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin kasi meron silang legal rights. Kasi nung time na yon, ang pagkakaroon ng slave, ang pagbili ng tao as a slave ay pagbibigay doon sa master ng rights kung ano mang gusto niyang gawin doon. Kung bubugbugin niya, papatayin niya, maltratuhin niya, hindi siya mai-incriminate. So ngayon, ito, si Onesimus, hindi lamang siya basta slave, kundi siya ay runaway slave, tumakas siya. Pero ipinakisuyo ni Paul sa kanya na tanggapin mo na siya ngayon, hindi lang bilang iyong slave na bumabalik sa iyo, kundi bilang kapatid na sa Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi niya ay tratuhin mo siya ng may respect at love bilang kapantay mo sa family ng Diyos. Ang gospel can radically change ang Christian treatment sa tao. Maari siguro nung hindi siya nakakakilala sa Panginoon, iba ang treatment niya sa kanyang slave na si Onesimus. Pero dahil si Philemon ay isa ng Kristiyano at ito ring si Onesimus ay isa ng Kristiyano, hindi na lamang siya basta slave, kundi siya ay kapatid na sa Panginoon. So,
ang gospel ay meron siyang kapangyarihan na baguhin ang ating treatment sa tao. Yung tao na hindi natin tinitingnan, nakapantay natin, pero dahil siya ay nakakilala na sa Panginoon at dahil nabago ang iyong puso, ang iyong treatment ngayon sa isang tao ay hindi na nakabase sa kanyang social situation or social na position. Hindi na ito nakabase sa kanyang pinag-aralan. Hindi na ito nakabase kung ano ang meron siya, kung gaano kakapal ang kanyang wallet, hindi kung ano ang meron sa kanyang bank account, hindi kung ano ang level ng kanyang pinag-aralan, high school graduate, elementary graduate, or college, or PhD, anuman ang pinag-aralan ng tao, yan ay pantay-pantay sa iyong paningin. Walang classification pagdating sa mga Kristiyano. Dito sa atin ngayon, kahit kayo ang pinakamayaman sa room na ito, hindi nangangahulugan na kayo ang pinakamataas sa room na to. Kahit na kayo ay nakapagtapos ng inyong doctorate, ng inyong PhD, hindi nangangahulugan na kayo ang pinakamataas sa room na ito, sapagkat sa room na ito, tayo ay pantay-pantay. Sa cross ni Jesus Christ, tayo ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. Walang mayaman, walang mahirap. Walang mataas ang pinag-aralan, walang mababang pinag-aralan. Walang low IQ, walang high IQ. Ngayon, si Onesimus, pagtatanggapin na siya ni Philemon pabalik sa kanya, hindi nangangahulugan na si Onesimus ay gagawin na lang niya ang kanyang gusto kapag bumalik siya kay Philemon. We have to take note this one. Baka mamaya ay inyong ma-misinterpret ito at gamitin ito ng mga employee na meron kayong employer na Kristiyano din. At baka sabihin ninyo, i-reason out ninyo, pag inutusan kayo ng amo ninyo, ay pantay na tayo. Hindi natin nire-recommenda dito na kapag ang amo ninyo ay Kristiyanong kaparehas ninyo ay magiging tamad na kayo. Hindi yun ang ibig sabihin ni Paul. Hindi niya sinasabi na okay, gagawin na lang natin kung anong gusto natin sa mga nagtatrabaho na meron kayong Kristiyano na mga employers ay magiging tamad na lang kayo at kapag inutusan kayo sasabihin ninyo, hindi pantay na tayo, magtrabaho ka din. Ay, hindi yun ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi ni Paul ay meron tayong mutual love and respect. Si employer at saka si employee ay nandoon ng kanilang parehas na pagmamahal at respeto sa isa't isa. Si employer, kapag nag-utos siya sa kanyang employee na Kristiyano, hindi niya ito sisigawan, hindi siya magsusuplada. Amen ba, mga employer? Meron ba mga employer dito? Maging good na employer kayo. Ngayon yung mga employee na meron kayong Christian na employer, dapat mas maging masipag kayo sapagkat kapatid ninyo sa Panginoon ang inyong pinaglilingkuran. Ang love ay walang limitasyon. Minamahal natin ang ating kapwa believers regardless sa kanilang color. Yan ba ay maitim, kayumanggi, maputi? Ano man ang social standing mo, educational attainment, personality, or whatever denomination. Tandaan natin, may iba-ibang denomination ng Kristiyano. The same na Kristiyano sila, yung ibang Christian church, kapatid natin sila and we have to love them. Hindi tayo nakikikaribal sa kanila or walang rivalry. Kaya nga sinasabi ko sa inyong, love knows no bound. Ang pagmamahal mo, hindi lang yung kaparehas mong mayaman. Ang pagmamahal mo ay hindi lamang yung kaparehas mong mahirap. Kasi eto na, bakit ko pa binabanggit yung kaparehas mong mahirap? Kasi may mga na-observe ako na ilang mga Kristiyano na ang kanilang buhay ay, sabihin na natin mahirap sila, nagkakaroon sila ng insecurity sa mga mayayaman. Hindi tayo dapat nagkakaroon ng insecurity sa mga mayayaman. Kasi kung meron tayong insecurity, it is impossible to love them. So, naibabound natin ang love.
It should be ang love ay limitless. So dapat kahit anumang situation sa buhay niyan, mayaman o mahirap, tatanggapin natin siya, mamahalin natin siya. And also, we will love as Christ loved us. Kung paano tayo minahal ni Jesus Christ, ay ganun din tayo umibig. Ang Panginoong Jesus, inibig niya tayo habang tayo ay makasalanan pa. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Sabi ng Romans, while we were yet sinners, Christ died for us. Ano ang itinuturo sa atin dito? Na even yung mga taong naka-offend sa atin, yung mga taong nakapanakit sa atin, we will still love them kasi ang love knows no bounds. Amen? So, how do we show this love for other believers? Number 1 is always treat others with dignity and respect. Regardless sa kanyang background, sa kanyang social status, or past mistakes. All of us, meron tayong past na mistakes. Lahat tayo, meron tayong mga nakaraan, meron tayong mga naging pagkakamali. Regardless ng ating mga pagkakamali, we have to treat them with kindness and compassion. Walang condition ang ating love. Kaya kinakailangan na i-treat natin ang ibang tao or ang iba nating mga kapatiran with dignity and respect. Pangalawa, look at people the way God sees them. Ano ba nakikita ng Diyos sa kapwa mo mananampalataya? Yun dapat ang ating pagtingin sa ating kapwa mananampalataya. Tinitingnan ng Diyos ang lahat ng mga believers bilang kanyang mga anak. Lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ, ang sabi ng John, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, tinitingnan ka ng Diyos na kanyang anak. Ibig sabihin, you are the object of God's love. Hindi ka object ng wrath ng Diyos. You are the object of God's love. Dahil ikaw ay kanyang anak. So, sa kanyang paningin, walang pagkakaiba ang lahat ng mga Kristiyano. Hindi niya tinitingnan ito ng magkakaiba na sinasabi niya, ito mahirap, ito mayaman, ito mapera, ito butas ang bulsa. May cancer yung kanyang bulsa. Di ba? Ito ang background niya, hindi maganda. Hindi ganon ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, tinubos tayo ni Jesus Christ at kabilang tayo sa kanyang mga anak. Ang bawat Kristiyano sa loob ng church na ito, anuman ang estado natin sa buhay, ay napaka-importante sa paningin ng Diyos. Kung hindi natin nakikita ito, hindi natin nauunawaan na the same tayo or equal tayo lahat sa paningin ng Diyos, hindi natin matitreat with dignity and respect ang iba nating kapatid. Kung yan ay mahirap, hindi mo yan re-respetohin at hindi mo yan tatratuhin ng merong dignidad. Parang katulad sa book ni James, di ba? Anong ginawa nila sa mga mahihirap? Saan nila pinaupo? Sa sahig. Ang sabi nila sa mga mahihirap, diyan ka, maupo. At yung mga mayayaman, saan nila pinaupo? Doon sa mga importanteng seats. Hindi nila nakita at hindi nila naunawaan na ang bawat Kristiyano ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Kaya dito sa atin sa New Life, wala kayong makikitang mga importanteng upuan. Kung sinong nauna sa inyo, nandiyan kayo sa harap. Ano ang pangalawa na quality ng isang follower ni Jesus Christ? Generosity. Basahin natin ang verse 17. So if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Maring nagtataka kayo, Pastora, ang layo-layo naman ng binasa mo doon sa generosity na quality. Saan mo nakuha yun, Pastora? Kung makikita nyo yung salitang partner dyan sa ating binasa, i-explain ko sa inyo, ang word na partner, sa Greek word ay koinonos. At ang koinonos na Greek word ay nakuha siya sa
Greek word na koinonia. So si koinonos nanggaling kay koinonia. Ano nga ba ang ibig sabihin ng koinonia? Or i-translate natin siya sa English word. Kung sa English word, ang koinonia ay fellowship, communion, or sharing. Kaya yung communion natin, yan ay galing sa word na koinonia. Yung fellowship ay galing sa word na koinonia. Yung sharing na ginagamit natin sa biblical text ay galing sa word na koinonia. Ngayon, ang koinonia, ang ine-emphasize nito or binibigyan niyang diin ay ang sharing. Ano ang sineshare? Spiritual blessings, material resources, at ang shared experiences. Ito yung pag-share natin na ating buhay sa kapwa natin mananampalataya. So nakuha na natin yung word na partner kung saan siya galing. So makikita natin dito bakit ginamit natin yung word na generosity. Ang koinonia ay closely linked or malapit ang ugnayan nito sa salitang generosity. Kasi ang koinonia, ini-involve nito ang sharing and giving freely. Kaya ginamit natin na isa sa mga qualities ng follower ni Jesus Christ ay ang pagiging generous or ang generosity. Ang generosity ay isang mahalagang aspeto upang maipamuhay natin ang koinonia. Tandaan natin ano ang another translation ng koinonia? Communion, sharing, and fellowship. So para maisabuhay natin ang fellowship, kinakailangan ang aspeto ng generosity. Alright? Dahil without generosity, ang fellowship ng mga fellow believers will become impossible. Walang genuine na fellowship kapag walang generosity. Napakahalaga ang generosity para ma-live out natin or maisabuhay natin ang communion or ang fellowship ng mga mananampalataya. Kung magbabasa kayo sa Book of Acts, ang mga early Christians, ano ang ginagawa nila? Nagsishare sila sa kanilang fellow believers. Anong sinishare nila? Ang kanilang spiritual blessings, ang kanilang material blessings. Mababasa natin doon sa Acts chapter 2 na ang mga mayayaman sa kanila, yung mga meron silang mga maraming lupain, ibinebenta nila ang kanilang mga lupain at yung pinagbentahan ay ibinabahagi nila sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Yun ang sharing na sinasabi, yun ang generosity. Kaya napakahalaga ang generosity pagdating sa fellowship ng mga kapwa mananampalataya. So naiintindihan nyo na kung bakit ang point number 2 natin ay generosity. According dun sa verse na binasa natin kanina, that if you consider me as your partner, dahil ang partner ay nagmula sa word na koinonos, at ang koinonos ay nagmula sa word na koinonia. At ang koinonia, ang kanyang ipinagdidiinan, walang iba kundi ang sharing at mahalaga ang generosity. So makikita natin kung bakit ang quality ng isang follower ni Jesus Christ ay ang pagiging generous. Ngayon, balikan natin dito, si Philemon at si Paul ay isinabuhay nila ang koinonia na ito. Ito ay na-describe sa verse 6. Sa nakaraan natin, binasa natin ang verse 6. Nabanggit din doon ang sharing, ang koinonia. So, babalikan natin ang verse 17. So, if you consider me your partner, receive him as you would receive me. Nire-remind ni Paul si Philemon na silang dalawa ay nag-work together para sa gospel and they share a strong connection in Christ. Meron silang communion. Tandaan natin, koinonia. Meron silang strong connection kay Jesus Christ. So dahil meron silang strong connection kay Jesus Christ, meron silang strong na communion. Meron silang strong na fellowship.
Both si Philemon at si Paul ay generous sila sa isa't isa dahil winelcome nila ang isa't isa. At tinanggap nila ang isa't isa at ibinahagi nila ang kanilang buhay sa isa't isa sa pamamagitan ng mutual love, respect, and concern. Now, gusto ni Paul na itong attitude na meron kay Philemon para kay Paul. Gusto niya na itong attitude na ito na pinakita sa kanya ni Philemon ay ipakita niya rin kay Onesimus na sinesend back ngayon ni Paul. So, nag-aapela ngayon si Paul sa generosity nitong si Philemon. Tanggapin mo siya. Kung papaano mo ako winelcome, i-welcome mo rin siya dahil kapatid natin siya sa Panginoon. Ang verse na ito, pinapakita niya na ang lahat ng mga believers ni Jesus Christ ay kinakailangan na magkaisa. At suportahan natin ang isa't isa anuman ang background. Hindi tayo mamimili. Sino man sa mga kapatid natin, anuman ang background niyan, iyan ay iyong susuportahan. Ipapakita mo ang love at ang respect mo sa kanya. Sa Christian community ay importante ang support natin sa isa't isa. Ipakita natin ang love, ang respect at kindness sa isa't isa. Verse 18, kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa'yo, ako na lang ang singilin mo. Wow! Pagpapakita nito na si Paul ay dedicated talaga siya na ma-fix ang relationship nitong si Philemon at si Onesimus sa pamamagitan ng pag-take responsibility doon sa ginawa nitong si Onesimus. Verse 19, ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo. So, dinoble niya ito, reaffirming kay Philemon na anumang mga losses na kanyang dinanas dahil kay Onesimus ay pagpapakita ng willingness niya to take responsibility sa situation na ito para magkaroon ng reconciliation kay Onesimus at kay Philemon. Verse 19b, kahit na kung totoosin ay utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ang sabi niya kanina, ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa'yo. Tapos dinugtungan niya ito, kahit na kung totoosin ay utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ito ba'y binubuy-boy ni Paul ang ginawa niya para kay Philemon? Ito ba'y kanyang emotional blackmail para alisin ang kanyang sarili doon sa kanyang obligasyon na bayaran itong si Philemon sa pagkakautang ni Onesimus? Hindi. Ito'y sinabi niya upang hingin kay Philemon na maging kind and forgiving siya kay Onesimus. Yun ang pinopoint out nitong part na ito ng verse 19. Hindi niya sinasabing, alam niyo yun yung sa atin, di ba? Parang isinusumbat. Hindi niya isinusumbat yung itong pagkakakilala ni Philemon kay Kristo dahil sa kanyang ministry, kundi sinasabi niya na gawin mo naman ito alang-alang sa ating pinagsamahan. Nakikisuyo siya, napatawarin niya itong si Onesimus dahil tandaan natin, pwedeng ipapatay ni Philemon si Onesimus dahil meron siyang legal right sa kanyang slave na ito. Dahil sa Roman Empire nung time na yon, ang ipapatay mo ang slave mo ay legal. Ngayon, nakikisuyo, nakikiusap ngayon si Paul, patawarin mo siya. Maging kind ka sa kanya. Anong itinuturo sa atin na principle nito? Generosity suits a Christian as our Lord is a generous God. Bagay sa atin ang maging generous. Sabihin mo sa katabi mo, bagay mo ang maging generous. Ano ang hindi natin bagay? Ang pagiging maramot. Tanungin mo yung katabi mo, maramot ka ba? Kung maramot ka, hubarin mo na ang karamutan na yan at isuot ang pagiging mapagbigay. Kasi hindi bagay sa Kristiyano ang pagiging madamot. Ang bagay sa atin ay ang pagiging generous.
Tandaan natin, sabi, like Father, like Son. Sino ba ang tatay natin? Ang Diyos. Generous ba ang Diyos? Yes. So, hindi mo bagay ang maging madamot. We are all like Onesimus. May utang tayo sa Diyos. We owe God. Nung tayo ay nagkasala, meron tayong utang sa Diyos. At ano ba ang dinidemand ng ating kasalanan? Ang penalty ng ating kasalanan ay kamatayan. But Jesus paid what we owed to God by freely giving Himself to die on the cross. Si Jesus ang nagbayad ng ating utang. Hindi tayo ang nagbayad ng utang natin. Dahil sa ating kasalanan tayo yung relationship natin sa Panginoon ay nasira. Parang katulad rin ni Onesimus at ni Philemon, ang kanilang relationship ay nasira. Ngayon, tayo rin, dahil sa ating kasalanan, nasira ang ating relationship sa Diyos. At dahil sa ating kasalanan na ito, we owe God. Meron tayong utang sa Panginoon at kailangan nating bayaran yun. Pero hindi natin kayang bayaran yun. Wala tayong kapasidad na bayaran ang utang na yun. Ang meron lang kapasidad na magbayad ng utang natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Ano ang ipinambayad niya? Walang iba kundi ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Nilay down niya ang kanyang buhay. Hindi siya pinilit. Hindi siya pinilit na ipako sa krus. Nakita niyo bang pinilit ang ating Panginoong Jesus? Hindi. Nung siya ay nasa garden ng Gethsemane, siya ba'y kinaladkad? Hindi. Hindi siya kinaladkad, sumama siya. Willing siya na i-lay down, willing siyang bayaran ng ating pagkakautang sa Diyos. Ganon ka-generous ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bilang mga followers ni Jesus Christ, hindi bagay sa atin ang maging madamot. Ang bagay sa atin, dahil ang sinusunod natin, walang iba kundi si Jesus Christ, ang bagay sa atin ay ang pagiging generous. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So how do we demonstrate generosity sa other believers? Paano ba natin ipakita ang ating generosity sa mga kapwa natin mananampalataya? Una, treat others with hospitality. Sabi ko nga sa inyo kanina, si Jesus ay generous siya. Binayaran niya ang ating utang. At dahil sa ginawa ni Jesus Christ na pagbabayad ng ating utang, tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kung hindi nilay down ni Jesus Christ ang kanyang buhay para bayaran ang ating kasalanan, never at never tayong magiging part ng family ng Diyos. Winelcome tayo sa family ng Diyos because of Jesus' generosity. Kaya naman tayong mga believers, i-welcome din natin sa family ng Panginoon ang lahat ng believers. Ano man ang kanyang estado sa buhay, ano man ang kanyang nakaraan, we have to receive them. We have to be willing to share our lives with them. Kahit man hindi siya kaparehas ng ating social circle. Ikaw ay mayaman, pero ang nais ng Panginoon na makahalubilo mo, yung maka-fellowship ay mahirap, you have to welcome them. Wala dapat discrimination sa loob ng church na to. Kaya mapapansin natin, ang mga small groups natin ay hindi natin to kinlasify sa mga professional, PhD. Walang ganon. Meron ba? Meron ba tayo? Ang classification lang, women, young people, ano pa? Sa men, di ba? Kids. Yun lang. Pero pagdating sa ating classification sa educational attainment or maging sa social sphere natin ay hindi tayo nagka-classify ng ganun para hindi tayo makapag-send ng signal na mayroong discrimination dito sa church. At wala rin tayong discrimination when it comes to ethnical background natin. Ano man ang ethnicity natin, ikaw ba'y Ilocano, ikaw ba'y Ibanag, ikaw ba'y Kapampangan, ikaw ay Bisaya, ano ka pa ba? Ifugao, Kalinga, pare-parehas tayo dito. Ang church na ito ay hindi church ng mga Ilocano.
Hindi din to church ng mga Ibanag. Hindi rin to church ng mga Tagalog. Church ito ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sino man ang dalhin ng Panginoon sa church na ito, tanggapin natin sila. Amen? Wala sanang discrimination, mga kapatid. Alright? Ano pa? Help others grow spiritually. Si Paul ay tinulungan niya si Onesimus na mag-grow spiritually. Hindi lang niya ito nilid kay Jesus Christ para tumanggap kay Jesus Christ, kundi tinulungan niya si Onesimus na mag-grow. Sabi ni Paul, dati-rate useless itong si Onesimus sa'yo. Pero ngayon ibabalik ko siya sa'yo as useful na servant. Kasi sabi ni Paul, si Onesimus ay nakatulong sa akin sa ministry. Impossible kang makatulong sa ministry kung hindi ka nag-grow spiritually. So tayo, mga Kristiyano, we have to endeavor na matulungan natin ang kapwa natin Kristiyano na mag-grow spiritually. Huwag tayo maging indifferent sa ating mga kasamahan. Dapat nandiyan na yung sabi ng Proverbs 17:17, iron sharpens iron. So dapat sinasharpen natin ang bawat isa, tinutulungan natin ang bawat isa, challenge natin ang bawat isa na mag-grow spiritually. Kaya napakahalaga sa atin ng accountability. Pag wala kang accountability relationship, ang yung spiritual life ay magwi-wither. Nakakatulong ang accountability relationship natin sa ating spiritual na buhay. Sino sa inyong mga nasa small group? Nasa small group. Life group, outreach, pataas ang kamay. Sa mga wala pa sa life group at outreach, maghanap kayo ng inyong mga life group at outreach. Lapitan ninyo si Marivic at ipasulat nyo ang inyong mga pangalan at saka contact number, pati yung edad ninyo kasi para mahanapan namin kayo ng inyong mga small group. Napakahalaga nito. Tandaan natin, ang Sunday natin, it is not enough para sa ating spiritual growth. Ang mga early church noon, meron silang big gatherings at meron din silang small gatherings. Kung meron kayong community, pag kayo ay mayroong pangangailangan sa prayer, sa inyong spiritual na buhay, someone will stand by your side. Merong nagpe-pray para sa'yo, merong mga nagpapaalala sa'yo pag mayroon na silang nakikita sa'yo na hindi na maganda. And that is for your benefit. Kaya magpunta kayo sa inyong small group kasi para maalagaan kayo, maturuan kayo, at kayo ay lalong mag-grow. Amen ba? Mahalaga ang Sunday celebration natin at ang small group natin. So wag natin itong ipagwawalang bahala. Yun yung sinasabi ko sa inyong accountability relationship, yung small group. So number 3 tayo na qualities ng follower ni Jesus Christ, perseverance. Ang perseverance means never giving up. Hindi tayo nag-give up. Kung ikaw ay nagpe-persevere, hindi mo naiisip ang mag-give up. Pero you must understand na ang perseverance ay hindi siya merely getting through the tough times. Hindi lang yung basta nalagpasan mo yung may hirap na pangyayari sa buhay, kundi you're growing stronger spiritually despite them. Despite ng difficulties sa buhay, you stood strong, you stood tall, at ikaw ay nag-grow sa kabila ng napakadaming mga pagsubok. Usually kasi, ang mga Kristiyano, kapag maraming mga difficulties, they find it hard na mag-grow. Ang perseverance, ang itinuturo nito sa atin na kahit na anumang mga pagsubok, anumang mga bigat ng ating mga pinagdadaanan, we are determined to grow kahit anong mangyari. Ang mga halaman, ang seed ay natatakpan siya. Di ba? May iba-ibang elemento na hindi pumapayag sa kanya to sprout.
But then, determined ang seed na to na mag-sprout. Kaya lumalabas siya doon from the ground, yung kanyang usbong. So makikita natin as Christians, sa kabila ng mga difficulties, mga challenges sa buhay, kinakailangan na maging determined tayo na mag-grow. Hindi lamang basta malagpasan natin. Ito yun sinasabi ko na we have to pass every trials and testings with flying colors. Hindi ka pasang-awa. Di ba yung pasang-awa 75? Pero ikaw, matatapos mo yung testings na yon with flying colors, mataas ang grado mo. Ibig sabihin, nag-grow ka. Ibig sabihin, meron kang lesson na natutunan doon sa pinagdaanan mo, hindi lamang basta nagdaan ka doon. Maraming Kristiyanong ganon. Nagiging passive sila. Akala nila, nagpe-persevere sila sa pagiging passive na lang nila. Dapat hindi tayo magiging passive when it comes sa pagdadaan natin ng mga difficulties sa buhay. Kinakailangan na tayo ay maging active. That is perseverance. 23 ng Philemon, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus sends you greetings. Sinulat ni Paul ang Philemon nung siya ay na house arrest. Siya ay nasa prison sa Roma habang hinihintay niya ang kanyang pagharap kay Caesar na si Nero. At pinakita nito ang kanyang perseverance despite nang siya ay na house arrest. Isipin ninyo, dapat ang naging attitude ni Paul ay, ang naging reason na lang niya, Lord, naka-house arrest ako, bakit ako magmi-ministry? Hindi yun ang kanyang naging reason that even sa kanyang pagkakabilanggo, marami pa ring mga tao ang nanampalataya sa Panginoon dahil hindi siya tumigil na ipahayag ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ito yung instance na si Paul ay nabilanggo. Nabilanggo rin siya nung siya ay nag-minister sa Philippi. Maalala ninyo yon, yung kasama niya si Silas, nung sila ay binound and nag-worship sila sa Panginoon. Nag-witness pa rin sila. Kaya yung jail guard ay nakakilala sa Panginoon. At hindi lamang yung jail guard, kundi ang kanyang buong sambahayan ay nakakilala sa Panginoon. And even this time, si Paul, sa kanyang pagkaka-house arrest, hindi niya sinabing, okay, ganito na lang ako, hihintayin ko na lang yung hatol sa akin, hindi na ako magmi-minister. No. Nag-share pa rin siya, kaya nga umabot ang salita ng Panginoon doon sa Royal Palace, kaya ang ilan sa mga members ng family ni Nero ay nakakilala sa Panginoon at ilan sa mga servants ni Nero ay nakakilala sa Panginoon. Ilan sa mga guards ay nakakilala sa Panginoon dahil hindi nagmukmok si Paul, kasi pag nagmumukmok tayo, hindi yan perseverance. Ang perseverance, you have the right perspective na kahit nandito ako sa sitwasyon na to, I will thrive. I will grow. Parang katulad noong binhi. Bagamat siya'y natatakpan, lumabas ang kanyang usbong. Hindi siya napigilan ng lupa. Hindi siya napigilan ng anumang elemento para umusbong, para mag-grow. Ikaw ba'y natitigilan kapag ikaw ay nakakaraan or nakakaranas ng mga pagsubok o matitinding dagok sa buhay? Si Paul, ang kanyang perseverance ay makikita natin dahil nagpatuloy siya sa kanyang ministry. Hindi niya give up ang kanyang ministry. Hindi rin niya sinisi ang Diyos. Panginoon, nagpahayag ako ng iyong salita and yet, dinala mo ako sa kulungan na ito. No, meron siyang right perspective that even in chain, pwede siyang gamitin ng Diyos for His glory. Kung meron tayong right perspective when we undergo severe trials in life, matututunan nating mag-persevere. Pero kung nagmumukmuk tayo, that is not perseverance and you are not thriving. You are just surviving. Ang nais ng Diyos sa atin ay thriving. Ang perseverance is thriving despite it all. So how do we persevere in difficult days of our lives? Ano nga ba?
Maring, yan dyan, gusto ko pastora, mag-persevere ako. And how do we persevere in difficult days of our lives? Sa difficult moments or difficult times ng ating buhay, stay strong in faith. Even when facing difficulties, stay strong, katulad ni Paul, katulad ni Philemon, katulad ni Onesimus, katulad ng mga man or ng mga men and women of God sa Bible. Sila ay naging matatag, sila ay nanatiling nanindigan sa salita ng Panginoon at ng kanilang pananampalataya sa kabila ng napakadaming pagsubok at paghihirap. You have to stay strong in your faith. Letter B, deal with problems directly. Paano tayo mag-persevere? We have to deal with problems directly. Marami ang nag-avoid na i-deal ang problem sa pamamagitan ng pagiging in denial. Yung mga taong in denial ay nagpe-pretend sila na walang problema. Ayaw nilang tanggapin na merong dapat na ayusin. Ayaw nilang tanggapin na something is wrong. Pag tayo ay in denial, nangangahulugan that we are running away from the problem. Tayo ay umiiwas, tinatakbuhan natin ng mga problema. Hindi dapat ganon. Ang taong nagpe-persevere, hinaharap niya ang mga challenges at hindi siya in denial. Alam niya na meron siyang kailangang harapin at merong dapat ayusin. Yun ang taong nagpe-persevere. So, i-deal natin ang problema directly at huwag tayong magiging in denial. Keep praying. Dapat maging consistent ang ating prayers sa kabila ng ating mga challenges sa buhay. Ang unwavering perseverance ni Paul sa prayer para kay Philemon at Onesimus ay nag-i-inspire sa atin to steadfastly seek God sa ating prayer and fully trust Him in His divine sovereignty. At dapat ang difficulties natin should bring us to our knees in prayer. We pray. We pray. We pray. Ang problema, pag tayo ay nakakaharap na ng challenge, ang unang-una nating gini-give up ay ang prayer life natin. Hindi dapat ganon. Pag tayo ay pinuputakti ng napakadaming mga pagsubok, mga challenges sa buhay, ang prayer life natin all the more, it should bring us to our knees in prayer. Kasi kung ang ating mga challenges na ito will bring us to our knees, we will stand tall. Paano yun, pastora? Stand tall? Nakaano ka? Ang ibig kong sabihin, you will stay strong kapag ikaw ay nananalangin despite ng napakadaming mga pagsubok. And you will have the courage and the strength na mag-persevere without praying. Tandaan natin, ang ating perseverance ay hindi siya equivalent ng willpower. Ang perseverance is equal to God's power and grace. Akala kasi natin ang perseverance ay willpower. Hindi siya willpower, mga kapatid. Apart from God's grace, hindi natin kaya. So we have to pray. Kasi ang prayer, it is acknowledging God na, God, I don't have the power to face this. I don't have the power to withstand this. You are acknowledging na si God ang need mo, na si God ang makakatulong sa'yo sa mga situations sa buhay. So, wag nating tatalikuran ng ating prayer life. Amen ba? So, ano pa ang pang-apat na qualities? Reconciler. Verse 12. Pinababalik ko na sa iyo ang minamahal kong si Onesimus. Si Paul ay isang mediator, tagapamagitan between kay Philemon at kay Onesimus, at ang kanyang prinopromote dito walang iba kundi ang reconciliation at ang pagtatayo ng bridge between dun sa differences. Kasi tandaan natin, nagkaroon ng breach yung kanilang relationship. Ngayon, si Paul ay
nagbibuild siya ng bridge upang matawid yung uka na yon, upang magkaroon ng reconciliation. Kaya sabi niya, binabalik ko sa iyo si Onesimus. Minamahal kong Onesimus. Ang reconciliation ay pagre-repair ng mga relationship at bringing people together and promoting unity and understanding. So as followers ni Jesus Christ, ang work natin as reconcilers ay ipakita ang love ng Diyos at ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng mga actions natin. At i-encourage din natin ang mga tao or yung mga kapatid natin na merong grudges, yung kanilang sama ng loob ay i-let go na nila at sila ay magpatawad. At ang ituro ang ating Panginoong Jesus, the ultimate reconciler. Without Jesus Christ, kung hindi natin ituturo ang tao kay Jesus Christ, impossible ang reconciliation. So ano ang application natin dito? Be a minister of reconciliation. Bilang minister ng reconciliation, kinakailangan i-promote natin ang forgiveness at i-aim natin ang ma-restore ang broken relationship. At dahil dito, bilang mga ministers ng reconciliation, dapat nauuna tayong nagpapakita nito. We must show it by our example kung paano natin patawarin ang ibang tao at i-mend or ayusin ang ating relationship. Si Paul ba ay pinakita niya ang reconciliation sa kanyang sariling buhay? Tingnan natin sa Philemon chapter 1 verses 23 to 24. Epapharas, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings, and do so Mark. Sino si Mark? Si Mark ay si John Mark. Si John Mark ay isang young people na kasama ni Paul at ni Barnabas sa kanilang first missionary journey. And along that missionary journey ay iniwan niya sila. Halfway doon sa missionary journey nila ay umalis si John Mark dahil sa hirap ng kanilang journey. Sa kanilang second missionary journey, itong si Barnabas, gusto niya isama si John Mark, pero si Paul ayaw niyang isama si John Mark. Sabi niya, hindi, kasi iniwan niya tayo sa ating first missionary journey. So nagkaroon ng sharp disagreement. Sa Book of Acts, binanggit sharp disagreement. So nagkaroon ng pagtatalo itong si Barnabas at si Paul dahil kay John Mark. At dahil doon ay naghiwalay sila. Pero later on ay nagkaroon ng reconciliation. Yan nga sa binasa natin sa 21 and 23 and 24 ng Philemon. At meron ding patunay na merong reconciliation kay Paul at Barnabas and Mark dahil sa 1 Corinthians 9:6 ay binanggit ni Paul si Barnabas as fellow worker. Sa Colossians chapter 4 verse 10, in-instruct ni Paul sa Colossians na i-welcome si Mark. Sino si Mark? Siya si John Mark. And then, sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, ay in-express ni Paul ang desire niya na makasama itong si John Mark. So, isang pruweba na merong reconciliation at na-mend or na-restore ang broken relationship ng tatlong mga Kristiyanong ito. Even sa atin na mga mature na mga Christians ay makakaranas tayo ng mga disagreements. Pero how do we handle ang mga disagreements na ito? Kung meron man tayong hindi na pagkakaintindihan, dapat i-mend natin ang ating relationship sa kapwa natin mananampalataya. Amen ba? Letter B, seek to rebuild and strengthen relationships. Katulad ni Paul, ang kanyang minimithi na ma-rebuild at ma-strengthen ang relationship ni Philemon at ni Onesimus, kaya siya sumulat kay Philemon. Kaya na-pen or naisulat ang book ng Philemon dahil dito sa pagmimithi ni Paul na ma-rebuild at ma-strengthen ang relationship ni Philemon at ni Onesimus. Kalooban ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano ay i-imitate natin or i-follow natin ang love ni Jesus Christ by loving fellow Christians. Sino man sila, anuman ang kanilang katatayuan sa buhay. We will love other Christians sa lahat ng walk ng buhay. Mayaman, mahirap. Matanda, bata.
babae, lalaki, we have to love them. And moreover, tayo ay maging generous sa kanila by willingly accepting them into our fellowship and willingness din sa atin na mag-share ng ating life together. Even after all the differences, yung social status, financial status, and tribes. And let us not forget that Christ reconciled us to the Father. Tayo ni-reconcile ni Jesus Christ sa ating Father. Christians should strive na maging agent ng reconciliation sa pamamagitan ng pagtulong natin sa iba to mend their broken relationships. We also bring the gospel to the lost people para sila din ay ma-reconcile sa Diyos. Kasi ang gospel ang nagre-reconcile sa lost people sa kanilang relationship kay God. And finally, persevere to mature and obey God despite the difficulties. Ang lahat ng ito na dinescribe natin na apat, it's impossible na ma-imitate natin si God without His grace. Kaya, ipaalala ko sa inyo, hindi tayo zero. Sabi ng Peter, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin to live a godly life. Nasa atin ng grasya ng Panginoon that is enabling us to imitate the footstep of Jesus Christ. So,